Hello! Kumusta kayong lahat? Yun. Bago ang lahat, nais ko munang bumati ng isang magandang umaga sa inyong lahat, sa mga kababayan natin and sa lahat, sa buong mundo. Yeah. So, ngayong araw is what day today? Today is Wednesday. Ayun. Isa na namang napakagandang umaga. At ako ngayong umaga ay i-continue ko yung aking pag-share ng experiences ko sa trabaho. Yeah. Yung life experiences ko dito sa Canada. Ayun. Kahapon ako ay nag-share sa inyo tungkol doon sa aking previous job dun, nung nag-manage ako ng poultry farm, broiler farm dito sa Canada, dito sa city where we live ngayon. So yeah, so may mga hindi ako magandang karanasan doon tungkol sa mga katrabaho. Ayan, sa pasahod ng boss ko hindi maganda, kaya umalis ako. Yeah, so nais ko lamang linawin na ito ay sinashare ko para dun sa mga Pilipino na nandito sa Canada or gustong pumunta dito or papunta pa lang dito. So para mabigyan kayo ng konting overview kung kayo ay sa management side. Yeah, alam niyo naman, ganun talaga mga Pilipino, pag may mga Pilipino ganun. So ganun din dito. So wag na kayo mag-expect ng kung ano man, lalo na sa management kayo. Magmamanage kayo ng mga tao. Mahirap. So sakit sa ulo, stress ako masyado doon. So kaya ayun, so April nag-decide ako na umalis doon sa farm na yun. Although okay naman sila, so yung owner, yung pasahod lang hindi maganda. So ako ay sinabihan ng boss ko doon na pwede akong bumalik anytime. So actually nagpa part-time pa ako doon. Every Saturday, 7 hours lang per week. 7 hours per week. So mga sa isang buwan rin 28 hours sa isang buwan. So malaking tulong na rin. Meron akong almost $400 monthly, every 2 weeks. Yeah, every 2 weeks. So not bad. 700 sa buwan, mahigit almost 800 pambayad sa car loan. Yun. And then yeah, yung after nun, matagal ako naghintay, nag-apply ako ng trabaho. So dun sa mga Pilipino nandito sa Canada, kung maghahanap kayo ng trabaho, maraming pwede. Kasi ako sa Indeed lang ako naghanap. And then sa Indeed, yeah, nung mga ilang buwan din ako naghahanap. Then nakita ko itong naghahanap ako nung ayaw ko na sa farm na management, or kung okay lang sa farm kung maganda yung benepisyo. Yun yung hinahanap ko, benefits. So sa farm kasi, para sa kaalaman ng lahat, sa mga Pilipino na pupunta dito or gusto magtrabaho sa farm, hindi lahat ng farm may magandang benepisyo. Kaya if I were you, piliin nyo yung kung gusto nyo magtrabaho sa farm, piliin nyo yung magandang benefits. Meron naman, pero hindi lahat. So ngayon, nakakuha ako itong trabaho ko ngayon. Ang isang
Sinubukan ko lang applyan ito. Actually may in-applyan ako na farm. So management din yon, i-manage ko yung farm, pero wala akong ma-manage na tao. Yeah. So management lang ng farm. So supporting lang ako doon sa may-ari. Pero malaki yung farm niya. Puro layer. So malaki yung farm dito sa Abbotsford. Yeah, and then sarap talaga ng kape. And then yon, nag-interview ako doon, and then naghintay ako ng 2 weeks 3 weeks. So yun, tagal naman naghihintay ako for ano. So hindi ako makapaghintay. Umabot hanggang 2 weeks yata, wala pa ako nare-receive na job offer. So naghanap na ulit ako, and then nakuha ko nga itong trabaho na to, itong field laboratory technician. So interview ako, and then nung malapit na akong matanggap dito sa trabaho ko ngayon, tumawag naman itong farm. Sabi sa akin may job offer na, sinend na daw sa akin job offer. Sabi ko wala akong nare-receive na job offer. Hindi, sabi ko dinecline ko na lang kasi tinanggap, yung offer sa akin dito sa trabaho ko ngayon, tinanggap ko na. So itong trabaho ko ngayon, so isa siyang ako ay field laboratory technician. So sa poultry industry kami. So nagbibigay kami ng health services sa poultry. So mostly poultry diagnostic, yun, parang ganon. So nag-postmortem kami, may sarili kaming laboratory dito sa Abbotsford. Ang area of coverage namin is buong British Columbia. So buong BC, malaki yung coverage namin. So araw-araw bumibisita ako sa farm, nagko-collect ako ng mga samples like blood collections, tissue samples, nagkakanda kami ng brooding assessment. So yeah, then nag-a-assess kami ng mga bituka ng manok, nag-o-open kami ng mga broiler, tine-check namin yung guts, yung intestine, kung healthy siya, walang basta tine-check namin kung healthy. Yung Cocci scoring tinatawag namin, tine-check namin kung may mga lesions gawa ng coccidiosis o yung sakit o parasitic disease ng manok. So yun, so enjoy siya. And then nagdi-deliver din kami ng mga vaccines, ng mga gamot kung kailangan ng farm. So enjoy siya kasi araw-araw kami nasa field, iba't ibang farm ang pinupuntahan namin. Yun yung kagandahan nun. Pero sa poultry lang. So lahat ng kliyente namin sa buong BC. So pag madalas ako sa laboratory, nagpo-postmortem, kasama ko si Doc, yung veterinarian namin, yung isa sa may-ari ng company. Ang main office namin is nasa Alberta. So meron kaming branch sa Ontario, and then sa Newfoundland and Labrador, may bago kami doon. Pero yung main lab namin is nasa main laboratory and office namin nasa Alberta. So dito kami sa BC. So bali sa BC, dalawa lang kaming field technician. Yung isa mas senior na sa akin, so puti yun. So walang Pilipino dito, kaya walang stress. Pasensya na sa mga Pilipino, pero ganun talaga, maraming nakakadala na. So kahit nung nasa Japan pa ako, hirap. So yun, punta ng farm visits. So lahat ng farm poultry animals, ng poultry like layer, broiler breeders, and broiler, turkeys, yan. So yun yung kinikater namin. May pigeon client kami, pigeon farm dito sa BC. Merong pigeon farm dito. So yun, so nagkakanda kami ng mga brooding assessments. Let's say nag-place kayo ng chicks, so na-assess namin yung
overall health or performance ng chicks. Na-assess namin yung barn, kung okay ba yung environment nila, maganda ba yung environment ng barn. So yun yung trabaho ko ngayon. So napakaganda. Pagdating naman sa benepisyo, maganda ang benepisyong nakukuha ko dito sa company. May RRSP matching, may extended health insurance, maraming benefits. So kaya yun, sabi ko baka dito na ako magtagal. Actually, ano na ako, 9 months na ako dito. So, dun sa farm, nung minanage ko yung farm, dati kong trabaho, 2 years ako doon. So, dito siguro magtatagal ako. Maganda naman yung pakikitungo ng boss ko, yung mga kasama ko sa trabaho. Yeah. Not unless, may, siguro, kung alis ako dito. Pero ngayon, tinobserbahan ko pa rin hanggang ngayon yung company. Kung anong magiging, So, kasi meron pa akong nakikita magandang opportunity sa labas. So, yeah, and then ang company namin merong continuous education. So, pwede ako nag-request ako na mag-aral ulit. So, yeah, titingnan ko kung anong magiging So, yun, experience ko dito sa company na to, maganda overall, wala akong masabi. Kasi okay yung boss namin, mabait. And then gusto ko yung unang-una, pinaka the best sa lahat, gusto ko yung trabaho na ganito sa diagnostic. Yun. Minsan ako lang nagpa-postmortem ako mag-isa, pero and then chine-check pa rin ni doc pag mga hapon na, pero sinusulat ko kung ano yung findings ko, ano nakikita ko. Yung iba, okay naman, nagdadagdag lang siya kung yung mga hindi ko nakikita. So, doon nasasanay ako sa postmortem. Gustong-gusto ko yun. Yeah. So, marami ako natututunan. Yeah, napakaganda. So, puro mga farm owner, kasi ganun din almost trabaho ko sa Pilipinas nung nasa sales ako. Nagpapaseminar ako sa mga maliliit na farmer sa Pilipinas. And then dito naman sa Canada, nag-a-assist kami dun sa mga poultry farmers. Yan, kung anong kailangan nila, kung kailangan nila ng tulong, kasi may mga retainer client kami. So retainer namin, so nagbabayad sila ng retainer fee monthly. Yeah, parang sa abogado, dun sa mga kliyente nila may retainer fee. Kami nag-aalaga, support dun sa farmer pagdating sa animal health, poultry health pala. So kung may problema yung mga manok, tatawag sa amin, papadala ng mga samples for postmortem, i-examine ni doc. Yeah, yun yung kagandahan dito trabaho. So technician ako, field laboratory technician. So meron kaming service sa company, and then may dala-dala kaming mga postmortem kits. May kit kami na dala-dala, so pang emergency. So yun. So far yung experience ko dito napakaganda. So ngayon, so far. Yeah, hopefully magtuloy-tuloy. Wala akong masabi. Yeah. So ngayong araw, ako ay magdi-deliver ng disinfectant kasi meron kaming mag-expire na disinfectant. Tinawagan ko yung farmer kahapon, sabi ko gusto na kami, malapit mag-expire na product, baka pwede niyang kuhanin. So binigyan lang namin discount. So and then pupunta rin ako dun 2 farm ngayon. Magko-collect ako ng healthy birds para dun sa Cocci scoring na tinatawag. Yeah, so pupunta ako ng laboratory. Pag na-collect ako, punta ako ng laboratory. Gagawin ko yon, mag-necropsy ako. I-check ko yung guts nila kung may mga lesions. Yun, ganun, simple lang. Hindi ako si doc, pinahayaan kaming gumawa nun. Kami dun, tawag dito, allowed kaming gawin yun, postmortem, basta mayroong
ano ng veterinarian. Yeah. Yun. So kung okay lang siguro mamaya papakita ko kung ano yung pag may time ako. Ay, hindi ko pala dala yung aking camera, yung aking AI glass. Hindi ko mapapakita mamaya kung paano ko gagawin yung proxy scoring. Anyway, di bali na, next time na lang. So mamaya siguro kung may time ako sa ibang vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng toolkits namin o field kits na tinatawag. Field kits namin, field kit pala. So para sa field technicians, kung anong nandun sa loob. So yun, so so far yun lang yung ma-share ko ngayon sa inyong araw, sa ngayong araw, yung experiences ko sa trabaho dito sa Canada. Yun. So siguro bukas or some other day, yung asawa ko naman, interviewin ko siya kung anong experience niya dun sa mga trabaho niya, previous jobs na. Yun, mag-start kami kasi yung mga life and experiences namin, kwento namin sa inyo kung ano yung experience namin dito. Kaya sinimulan ko yung experiences namin sa trabaho, and then after that yung experience mo sa mga tao, sa paligid mo, yung mga ganon. Very exciting siya kasi gusto namin i-share yon, kasi para magkaroon kayo ng idea kung bago kayo pumunta dito or baguhan pa lang kayo sa Canada, wala kayong ibang ina-expect. Let's say galing kayong Pilipinas. Yeah, kasi ako galing akong Japan, pumunta dito, pangalawang country ko na to. So kahit pa paano, marami akong experience na kasalamuhan mga Pilipino or ibang tao, iba't ibang tao. So yeah, bigyan lang namin kayo ng parang overview ba, sa madaling salita, or yeah. So may sasabihin ko yung mga negatibo, positibo na experiences namin dito sa Canada. So yeah, hindi lang puro negative, may mga ganun din negatibo, syempre hindi mo mawala yun. Yun, so hanggang dito na muna, at ako ay pupunta na dun sa company ko. Actually tumambay lang muna ako dito kasi hinatid ko yung anak ko, yung wife ko. Overtime siya ngayon, sinundo siya ng kasama niya sa trabaho, hinatid ko yung anak ko. So dumaan lang ako dito sa may, nagbumili ako ng kape. Rap. Ayun, so yeah, so ako po ay magpapaalam na sa inyo, at nais ko lang pong hingin yung inyong pahintulot na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Yun, pa-support na lang po, paki-share na lang po. And kung gusto niyo mag-comment, magtanong tungkol sa amin, o mag-comment lang po kayo dito sa video, and then ako po ay active na ngayon, sasagutin ko po yung mga inquiries o tanong niyo po. Yun. So yeah, pipilitin namin na makagawa ng video sa araw-araw para sa inyo. So mahaba ito kasi experience and life and experiences namin, yung ginagawa namin araw-araw. So yun, so may hanggang dito na muna, at maraming salamat po sa inyong lahat, and ingat po tayo. God bless everyone. Thank you. Bye.